Are you done? Yeah. Oh, good afternoon. Magla-live tayo, kuya. Good afternoon. Happy Saturday, beautiful people. Live na tayo, kuya, okay? Then, you wanna say hi? Yeah. Yeah? Paano? Pero busy, kumakain pa. Kumakain pa. Si kuya. Happy Saturday. Oh, kamay mo. Happy Saturday, beautiful people. Magandang hapon from Ontario, Canada. It's 1:26 PM na po dito sa amin. Good morning, good evening. Oh my God, parang ang allergy ko na naman. Parang maiisnis ako. Good afternoon, good evening, good morning. Kung saan man po kayo sa mundo, I hope your Saturday is amazing. You're having fun, enjoying life, at masaya, di ba? Ganun lang yun. Yeah. So anyhow, si Tita po ito. And of course, kasama ko si RJ, ang aking sidekick. Nag-exercise kami kanina, and then, oh boy, super traffic, grabe. Excuse me, nag-last minute shopping kasi kami. Yan ang napapala pagka last minute. I'm usually talagang maaga pagka ako'y maaga ako nagsa-shopping, pero I don't know what happened na nahuli ako. Last minute ko lang na naisip na ganun ang gagawin ko. So yes, may time na mga ganun, di ba? Yeah, but anyhow, the best part is that we're happy, we're healthy na magawa natin yun. And yeah, so which is amazing. Life is good, di ba? Enjoy lang, kasi kung hindi tayo mag-i-enjoy ngayon, kailan pa? Di ba? Kailan pa hindi tayo habang buhay na malakas, hindi tayo habang buhay na bata pa. So enjoy talaga. Ganun lang. And do as much as fun things as you can with your family, or kahit ano lang, kahit sarili mo lang, ganun lang yun. Depending kung ano man ang gusto mong gawin, di ba? For me, kaya nilagay ko diyan pala is, what? Who's going to be Jordan? No, I don't know her. It's okay, kuya. It's okay. Never mind. May pumapasok na tawag. It's okay. I don't know who it is. So I'm not gonna answer. That's okay. Yan, nilagay ko po diyan sa aking caption is kung ano yung finifeed natin sa utak natin is yun ang mangyayari sa atin. We become, di ba? Ganun lang yun. So, kasi kung iisipin natin is talagang ganun ang mangyayari. Kung hindi tayo careful kung ano yung iniisip natin palagi, kung ano yung nasa utak natin palagi, ganun ang kalalabasan ng realidad natin, di ba? Coffee break muna tayo. Nag-McDonald kami today. Thank you sa aking mga viewers diyan. Nag-McDonald kami today because RG said it's my turn today and he has McDonald card. So Rabo, thank you for watching. So we took advantage of it. Sabi niya siya daw muna ang bibili. So he bought me my coffee today. So see, blessings. Babalik yan. Yan, there you go. Now I'm here again. Hello. Hi, Rabo and Parkley. Thank you guys for tuning in. Kung saan man po kayo, I hope you're happy, you're healthy, and you're just having fun, di ba? Ganun lang ang buhay. Yeah, so anyhow, yun ang nilagay ko dyan because I am now talagang ang tawag nun, yung pinagkakaabalahan ko kasi is tawag nun, most of you guys know na meron akong business, online business, and then
nagtuturo din po ako. But anyway, kahit naman wala tayong business, kahit naman in our everyday life, oh, look at them. In our everyday life, talagang dapat na ayos yung mindset natin, di ba? So yan yung nilagay ko dyan, kung ano yung iniisip natin palagi, what we think we become, yun ang magiging realidad natin. Because totoo yan, kung mag-iisip ka ng puro negatibo, edi puro negatibo din ang dadating sa buhay mo. Ganun lang yun. Now, yung isang kaibigan ko, tinatanong ako, how come you're always talking like, you know, positive now, you're different from before, because this friend of mine is matagal ko ng kaibigan to, and I used to, like, you know, hindi ako masyadong pasensyoso dati. Di ba, nangyayari yun, pero I'm normally a happy person. I'm normally a happy person, at hindi ko dinidibdib kung ano. Pa-shout out watching from Dubai. Oh my God, nandyan po ako sa Dubai dati. Bravo, yes, nandyan ako sa Dubai. Saan ka sa Dubai? Yes, kumusta? May mga kaibigan pa ako na natira diyan. Diyan po ako, 4 years ako diyan before I came to Canada. Sa Al-Ain ako ng 3.5 years, and then sa Dubai ako ng 6 months before pa man ako nagpunta dito sa Canada. So yes, hello. Siguro, oh my God, mainit na diyan ngayon, masyado. So yes, I hope na okay ang buhay diyan sa Dubai. Yes, very busy diyan sa Dubai. Yes po, tama, yes, mainit na nga po hanggang, oh my God, especially July and August. Holy monkey. Grabe ang init diyan, parang nasa oven, di ba? I like sa Al-Ain kasi mainit nga, pero dry siya. Pag sa Dubai, oh my God, mainit na, is humid pa. Grabe. Pag nasa Dubai ka talaga mismo. Yeah, so hopefully ayos ang buhay nyo dyan. Ingat-ingat palagi. So thank you for tuning in. Maraming salamat, taga Dubai diyan. Hello from Ontario, Canada. Yeah. Yeah, so anyhow, yan ang nilalagay ko because talagang ang pinagkakaabalahan ko kasi is kung hindi ako nakikinig ng motivational videos, or nanonood ako, or nakikinig ako ng podcast, ay nagbabasa ako ng books. So which is I'm more on my Glenette, thank you for watching. I'm more on my personal growth now. So which is talagang maganda, and I feel amazing. I feel good inside. I feel happy. Mas kasi kung titingnan natin, kahit saan tayo titingin ng kanto ngayon is puro negatibo ang naririnig natin. I try not to watch news kasi especially kung puro mga depressing news lang. No, I try not to. I'd rather play my music and dance and at nakikinig ng podcast or nagbabasa. So yan ang ginagawa ko ngayon. So which is much better for me, at napapansin ng ibang kaibigan ko, napapansin nila na I am more, like, you know, I am more happy, patient, and more positive na talaga yung mga sinasabi ko, na hindi ako masyadong hindi ako masyadong nagpapa-apekto. Kasi kung iisipin natin, Diyos mio, napakaiksi ng buhay. Just have fun. At I'm glad na ito yung landas na tinahak ko, which is, as I mentioned earlier, mas maluwag yung pakiramdam ko, mas maganda yung pakiramdam ko sa loob.
talaga. And especially now na every weekend wala na akong work, hindi na ako nagwo-work. And then yes ma'am, good morning. Yes, good afternoon po dito sa Canada. It's now 1:35 PM na po dito sa Ontario, Canada. Yes. So happy ako na nagagawa ko yung gusto kong gawin ngayon. May time na ako na binalikan ko yung, thank you sa star, maraming salamat. Yeah, may time na ako na magbasa ng book, so I'm going back to that. I just kind of like, kasi before, nung nandito ako sa Canada, nung bago pa lang ako dito, when I was a nanny, after ng time ko, mga 5 o'clock, 6 o'clock, tapos na ako niyan sa work ko. Doon lang ako sa room ko, ang ginagawa ko, nagbabasa ako. And I love, like, it doesn't matter kung fiction man yan or non-fiction, basta gusto kong basahin. Oh my God, umaabot ako ng madaling araw sa pagka nagustuhan ko talaga yung binabasa ko, hindi ko yan nabibitawan. Ganun ang routine ko dati nung ako'y nani pa. And then, so parang nami-miss ko siya. So ngayon kasi may time na ako ng konti para sa sarili ko. Again, wala akong work sa weekend, and then yung work ko naman, yung regular job ko naman is part-time na lang thanks sa aking online business. So hindi po mangyayari yun guys kung hindi ako naglakas loob na mag-umpisa ng aking online business. But anyhow, so which is happy ako. So every single day kasi talagang mini-maintain ko na nagkakaroon ako na meron akong routine na ginagawa. So kahit na 3 minutes, 5 minutes lang yan, 10 minutes, talagang binabalikan ko yung book ko. So maliit lang naman yung binabasa ko ngayon. But again, it's all about mindset. It's all about improving yourself. Kasi diba, sabi nga nila, hindi naman tayo pwedeng magbigay kung wala tayo. So ang pinaka-importante na treasure natin is yung knowledge natin. So hindi lahat ng, sabi nga nila, hindi lahat ng nakukuha mong skills ay galing sa school. Mas maganda yung magbasa ka ng books, because yung mga author na yan, especially kung yung talagang mga life story nila, or talagang ini-express nila or sinishare nila kung ano yung mga experiences nila. So ibig sabihin, pinagdaanan nila yun. So doon tayo mas lalo na matuto, doon tayo mas lalo na na magkaroon ng knowledge, because these people are sharing their experiences. So which is maganda. Ariel, thank you for watching. Maraming salamat guys for tuning in. Kung saan man po kayo, I hope your Easter weekend is amazing. Easter weekend po ngayon dito, of course lahat naman tayo. So of course on the weekend wala akong work, and then Monday dito, Easter Monday is walang pasok. So yay! Long weekend ako. So walang pasok. But anyhow, yeah, so yun ang ginagawa ko. So what I'm trying to do is, kung ano yung nakikita ko na inspire talaga ako, kung ano yung nababasa ko, kung ano yung naririnig ko, it doesn't matter kung yaan ay from the book na binabasa ko, or from the podcast na naririnig ko, or from the business community sa online business namin, because napakadami ng paghuhugutan ko ng inspirasyon. Madami. Basta open ka lang talaga. Ang importante talaga is open tayo na mag-learn ng mga bagong skills, or open tayo na mag-learn na kahit ano na sa palagay natin is makatulong sa atin. And internal transformation is talagang napakasarap, napakaganda. Yun ang pinaka-treasure natin, because like think about it, nobody can take it away from you.
So kung ano yung knowledge na natutunan mo, kung ano yung experience na nangyari sa'yo, dapat talagang magpasalamat ka dahil nagkaroon ka ng oportunidad na ma-experience mo yun. And then, share kung ano yung natutunan mo. Thank you, Arlene. Thank you for watching. Thank you everyone. Maraming salamat na sinasamahan niyo ako. Kung ano yung natutunan mo. So yun ang ginagawa ko na ngayon. When I come out live, I try to have a topic na again, yung inspirasyon ko is nakukuha ko yan either sa podcast na pinapakinggan ko or sa mga YouTube videos na napapanood ko or sa book na binabasa ko or sa business community namin na pagka na-inspire talaga ako is yun, sinishare ko sa inyo lahat. Diba? Ganun lang yun. But, yeah, so anyhow, so yun kaya nilagay ko dyan sa caption ko is kung ano yung pinapakain mo sa utak mo, meaning kung ano yung ginagawa mo sa everyday na ma-absorb mo internally, yun ang kalalabasan natin, di ba? What you feed your mind will become your reality. Kasi totoo yun. Kung ano yung iniisip natin, magiging ganun tayo. In the same way, kung ano yung environment natin, kung ano yung nasa paligid natin, di ba mai-influence tayo? Di ba? Ganun yun. Kasi makukuha kung ang environment mo is negative environment, makukuha mo yung habit na yan. Now, kung if you surround yourself with people na talagang i-encourage ka na to use the talent that you have, i-encourage ka. Ito yung pinag-usapan namin kanina doon sa akin. Nagturo kasi ako ng fitness classes kanina. So, ang sabi sa akin ng participant ko, "Oh my God, I just love your energy." Sabi nila, ang energy ko daw is very positive energy, and one of my participants told me na I've been to other Zumba classes, any classes, but you know the instructor just like like having their own world and just go without. But for me, I'm different because nag-i-interact ako sa kanila. Talagang tinitingnan ko sila, and then minsan nagkakamali ako pero dinadaan ko yan. Mary Ann, thank you for watching. Dinadaan ko yan. Pagka nagkamali ako, hindi naman nila alam kung nagkamali ako or hindi, di ba? Pero nagkamali ako, then inalalagyan ko lang ng humor yan. So sabi sa akin ng isang participant ko, sabi niya, "Oh my God, I love your energy. I just like, I was trying to follow you, but I'm just having fun because I love your energy." Ang sabi ko sa kanila naman is, "You know what, guys? You're the one who's giving me the energy." Yun ang sabi ko. So yes, kung ano yung nasa kalooban mo, it will show. Diba? Kung ano yung nararamdaman mo, it will show. Kasi 'di ba, kung ang ating pakiramdam kung tayo ay nababagot, 'di ba, lalabas yan sa pananalita natin, sa kahit na hindi sa salita natin, sa action natin, lalabas yan. Yeah? So, yeah, so again, so kaya ako parang like lately talagang ito yung pinagkakaabalahan ko. Lelibet, thank you for watching. Ito yung pinagkakaabalahan ko. It's either na tawag nun, basta ang fino-focus ko lang talaga this time, aside sa aking business, of course, na gino-grow ko online, kaya nandito kami lagi sa social media. Melanie, thank you guys. Oh my God, ang dami naking viewers today. Thank you, maraming salamat na sinasamahan niyo ako. Okay, nandito ako sa dead spot, okay? Mamaya baka maputol tayo, but anyhow, babalik din yan. So, yeah, so anyhow, yun lang, parang gusto ko lang na i-share sa inyo kung ano yung feelings ko, kung ano yung nararamdaman ko doon sa mga ginagawa ko. So which is, I think it is positive. I just like, my point is I just wanted to make a positive impact. Kung ano yung
experience ko, kung ano yung I think na makakatulong sa lahat. So I don't care kung sasabihin ng ibang tao na, oh my God, she's always online, blah, blah, blah. I don't care. I'm happy to do it. And I'm like, you know, what I'm thinking is that I'm happy to share to everyone na ganun ang pakiramdam kung ifo-focus natin ang ating attention sa sarili natin. Really, ang self-improvement is yaan ang pinaka-treasure natin if you think about it, di ba? Bakit ba tayo nag-aral? Bakit ba tayo pumupunta ng college, di ba? Para magkaroon tayo ng kaalaman, or kung ano man yung course na kinukuha natin, yaan ang base natin para tayo makahanap ng magandang trabaho, diba? Para mas maganda yung pamumuhay natin. Ganyan ang ating mga magulang, pinapalaki tayo ng mga ganong klaseng aral, diba? But again, hindi tayo nag-i-stop diyan. Hindi porket na may degree holder tayo, ay mag-i-stop tayo diyan, or hindi porket na nakahanap tayo ng magandang trabaho, okay yung kita. Yes, maganda yung ganun. We're blessed. We're grateful. Yun nga ang sinasabi ko dati. Ganun din naman ako. We're grateful, but we're like, you know, hindi dapat tayo mag-i-stop dyan because life moves on. And one day, hindi natin malalaman na yung pinag-aralan natin is tawag doon, kasi everyday, Fernanda, thank you for watching. Every single day, nag-i-evolve ang ating kapaligiran, nag-i-evolve ang ating life, so dapat sasama din tayo. So never stop learning. Never stop na mapaunlad ang sarili, because that is yan ang ating pinaka-puhunan. Yan ang pinakapuhunan natin. So it doesn't matter na kung inaral natin ay hindi natin nagagamit, it's okay. Because it's within us. One thing or the other, magagamit at magagamit mo yan. And again, nobody can take it away from you. Diba? Kasi katulad sa akin, nung dumating ako dito sa Canada, is nag-aral ako because I want to learn more about people with disability, especially autism, because ang aking anak has autism. So, yan, nag-upgrade ako ng aking education, nag-aral ako I have a certificate actually, nag-aral ako, pero hindi ko siya ginamit. But again, nagagamit ko yan in my everyday life. Napakikitungo ko nagagamit ko yan sa anak ko, nagagamit ko yan in an environment na merong people with disability. So again, naandyan yan. Although hindi ko siya kasi hindi yun ang field na pinag-work ko ngayon. So ibang field, although I work in a health industry as well now. So yeah, pero again, nagagamit natin yan. One way or the other, magagamit natin yan. So it doesn't matter kung marami tayong matututunan, mas maganda. Para mas marami tayong maisi-share, di ba? Kasi kung ganun dapat ang natin, ang mentalidad natin, sus, ang ganda siguro ng mundo, di ba? Kung ang iisipin is what can I share? What can I do? What can I help you with? Yung mga ganun, di ba? So yeah, so anyhow, I hope na na-inspire kayo doon, guys. Yeah, again, ang ko lang diyan ay sinishare ko lang sa inyo. So most of the time kasi nagsishare ako about my business as well. But anyhow, again, kung gusto niyo rin tingnan, kuya, maybe we're going for the bike. Nakikita ko na nagbabike sila. Our bikes is ready. Yeah. So anyhow,
yeah, so I hope you guys na-inspire kayo doon. So yan ang ginagawa ko sa every now and then lumalabas ako na just to my aim is just to inspire you guys, and sometimes then talagang sinishare ko din kung ano yung sa business ko. Of course, my online business is of course na andyan yan palagi. But yeah, so anyhow, kung kayo ay interested in, of course, nakikita nyo dyan sa aking business page is Tita Vargas T. Nandoon po ang aking website. If you wanna learn about my online business, naandyan po ang aking website. Ang gagawin nyo lang po is sign up with your name and email address para po makuha nyo yung information na kailangan nyo. And then feel free to message me lang po if you have like more question at yeah, so anytime. But anyhow, malapit na kami sa bahay. So thank you again. Maraming salamat sa maraming salamat na sinasamahan niyo ako. Okay po. So thank you so much, and enjoy the rest of the weekend. Happy Easter everyone. I'm not sure if I can go live tomorrow, but happy Easter kung ano man ang gagawin niyo. Be safe and God bless you all. Take care. Thank you.